Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa statement or pahayag na ililabas ng Red Hill Group CEO. Yan ang CEO kung saan ay kanya pong sinabi ang pinakadahilan yan sa likod ng pagbagsak ni Ripple ng 20%. Kaya yan, maliban dyan ay meron daw siyang inaasahan. Yan, meron daw tayong inaasahan dito na maski bumagsak ito ay magkakaroon ito ng bullish comeback. Ibig sabihin ay makakabawi rin ito at magpapatuloy ito sa kanyang pag-akyat. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Austin Hilton, CEO of the Red Hill Group, has attributed the recent XRP 7% dip to capital flowing out of crypto and into stock, stressing his confidence of a bullish comeback. Ayan, gaya nga ng sinabi ko kanina, maski nagkaroon daw ng 7% na dip yan, sa capital ng flowing out of crypto at saka into stock, ayon sa CEO ng Red Hill na si Austin Hilton, ay mataas pa rin yung kanyang paniniwala na magkakaroon ng bullish comeback si Ripple. Kaya yan, recall that XRP recently collapsed with the broader crypto market following a previous sustained uptrend. Yan. Totoo po yan. Kung binabantayan po natin o minomonitor natin yung ating trading charts dito kay XRP ay mapapansin natin na ito nga ay bumabagsak. Kaya yan, pagka umakyat ito pero bigla na lamang itong bumabagsak sa ngayon. While the rest of the market drop, XRP's collapse was more substantial due to the fake report of a BlackRock XRP Trust. Yan po kasi yung nangyari. Mas malaki yung pagbagsak na XRP kasi dulot po yan ng fake report. Yan, fake news na lumabas tungkol sa XRP ETF na application down ng BlackRock. Yun pala ay hindi totoo. XRP had spiked to $0.75 on the back of the reports but immediately collapsed to a low of $0.5967 when sources confirmed the filing was fake. Yan po yung nangyari. Nung lumabas po yung balita na meron daw application na XRP ETF ang BlackRock ay nagkaroon po ng price surge. Yan ang XRP sa presyong $0.75. Pero nung nalaman na ito pala ay isang fake news, bumagsak po ito sa $0.5967. Kaya yan, this represented a 20.44% decline within hours. XRP eventually recovered from $0.5967 low, but a resurgence of selling pressure keep it in the red. Yan. Dahil dulot sa fake news na ito, bumagsak po ng 20.44% si XRP. Ayan, pero naka-recover naman po siya. Bagyang naka-recover naman po siya sa mula sa presyo na 0.5967, medyo umangat siya. Pero nahihirapan na siyang umakyat kasi mas lalong tumindi yung selling pressure. Kaya yan po yung kanyang chart. Ayan. After the selling pressure mounted, XRP observed a 6% drop on November 14, marking its largest intraday decline since August. The bearish atmosphere compounded investor amongst leading to increased selling pressure and a drastic decline in trade volume as market participants stage a departure. Ayan, mukhang may nagsisialisan na yung mga interesado na mga investors at saka traders dito raw kay XRP. Siguro dulot kasi ng fake news na yan. Mukhang maraming mga na-disappoint. Siguro kasi marami pong mga traders na na-liquidate yung kanilang mga positions, yung kanilang mga long at saka short positions ay na-liquidate po dahil dulot po kasi ng fake news na yan. Kaya siguro yung mga market participants na nagsisialisan ay yung mga traders. Ayan, na naapektuhan dito. Nagkaroon sila ng loss. Ayan, syempre ipapasok sa kanilang isipan na hindi pala magandang i-trade si XRP. Napaka-volatile kapag may lumalabas na balita. Ayan.
Lalong-lalo na kung pag fake news. Kasi yan po talaga yung ayaw ng trader. Yung mga fake news na yan. Yan po yung isang risk ng pagiging isang trader. Kapag may lumalabas na mga fake news, ay ayan, nahihit po yung mga stop losses natin at imbis na magkakaroon tayo ng profit ay ayan, magkakaroon tayo ng loss. Ayan, the bulls will return. Amid escalating chaos, Austin Hilton came up to discuss XRP's market prospects on X, emphasized the core reason behind XRP's recent decline besides the reports of the fake BlackRock XRP trust filing. Hilton reassured investors that the bulls are merely taking a temporary hiatus. Yan naman po sinabi ni Austin Hilton dito, na temporary hiatus lamang daw yung mga investors dito kay XRP. Babalik din po sila at yan, magkakaroon ng interest ulit dito kay XRP at dyan po mag-uumpisa ang patuloy na bullish comeback ni XRP. Notably, XRP has already begun registering some mild gains but continues to trade in bearish territories. Hilton highlighted the visible downturn in XRP's value, emphasizing the swift bounce back that was already commenced. His optimistic outlook rested on the belief that the bulls will inevitably return to drive XRP's resurgence. Ayan. Sabi pa rito, inevitably return. Ayan, wala daw talagang babalik at babalik ang mga mga bulls para paangatin ang presyo ni XRP. Despite the recent setback, Hilton underscored the enduring strength of XRP's fundamentals, positioning it as a top-tier asset, closely trailing Bitcoin and Ethereum. Yan po ang pananaw dito ni Austin Hilton dito kay XRP. Ang tingin niya kay XRP ay talagang malakas si XRP. Kaya siya ay yung kanyang kinatatayuan ay isa po siyang top tier asset na kabilang nila Bitcoin at saka si Ethereum. Ayan, core reason behind the XRP drop. Yan, ito po yung gusto nating malaman kung ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit bumagsak si XRP. Hilton acknowledged the broader market scenario, attributing XRP's decline to a transient market correction. Ayan, yan lamang po palang dahilan. Market correction lamang. Ganun din po yung sa akin, retracement lamang yan. Ayan, pagdating sa aking technical analysis ay ganyan na rin po. He connected the dot to a noteworthy event in the traditional stock market where the consumer price index numbers triggered a positive reaction, prompting a flow of capital from crypto to stocks. Yan, parang inuugnay niya ito sa traditional stock market. Yan, pangyayari sa isang traditional na stock market kung saan daw ay yung consumer's price index or CPI nito ay na-trigger at nagkaroon ng positive reaction. At ito ang siyang nagdulot para magkaroon ng flow or pag-agos ng kapital mula sa crypto patungo sa stocks. Kaya yan, recall that the latest CPI report revealed that the US inflation cooled to 3.2%, representing the lowest figure this year. As a result, investors trooped to the traditional stock market with capital flowing out of crypto. Hilton emphasized that the same capital often transition between different markets. Kaya yan, isa na rin po yung dahilan. Naglilipatan daw yung mga investors dito sa cryptocurrencies papunta kay stocks kasi mukhang mas maganda na yung performance ng mga stock market ngayon. Dulot po ng yan, medyo lumamig na yung inflation ng US at naging 3.2% na ito. Kaya yan, nagsisibalikan yung mga investors kay stocks sa stock market. Kaya yan yung nabawasan yung mga investors dito sa crypto. Kaya yan ang isang dahilan kung bakit bumabagsak yung mga market prices ng cryptocurrencies. Hindi lang naman po kasi si XRP, lahat naman po ng mga crypto, mapapansin natin yan. He used the recent market dynamics to illustrate this point, explaining how money swiftly exited the broader crypto space, affecting most crypto assets and not just XRP. Yan po yung sinabi ko kanina. Most crypto assets ay apektado, hindi lamang po si XRP. He pointed out that only Solana and Kaspa were recording substantial gains. Ayan, ngayon,
tanging si Solana at saka si Cas pa lamang ang nagtatala ayan ng gain. The CEO pointed out that this phenomenon of transitioning capital is not uncommon and in fact indicates the liquidity and flexibility of capital in the overall financial landscape. He further expressed confidence in XRP's resilience, noting that it is merely undergoing a momentary lull in activity. Ayan. Hilton framed it as a small market correction rather than a cause for long-term concern. Meanwhile, XRP is already seeing a price rebound up by 3.5% to $0.6516. However, trade volume remains down with a 31% drop to $1.48 billion. Ayan. So, ayon po ako rito kay Hilton na isa lamang po itong small market correction. Yan, isa lamang itong retracement. Kaya hindi po at hindi po long term yung epekto niyan, short term lamang po 'yan. Makakabawi rin po at makakabawi rin 'yan at magpapatuloy sa kanyang pag-akyat. Kaya ayan, yan na rin po yung aking sariling opinion rito at bilang isang technical trader. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.